Ako si Maria at ito ang aking kwento. Natapos magluto si Dark at nung silipin niyang oras sa grandfather's wall clock na nasa gilid ng living room, malapit na palang mag-alas 8 ng gabi. Pagkatapos niyang kumuha ng ilang gamit sa kwarto, muli kasi siyang sinadruhan ni Cristel ng pinto at nagkulong na ito roon. Natatawang iniling ni Dark ang ulo at dahil pumasok sa isipan niya ang mukha ni Cristel na namimilog ang mga mata at namumula ang magkabilang pisngi. He wants to poke those lovely cheeks but he knew that she will be mad. Ganon na ganon pa naman si Ira dati. Galit kapag dinudot-dot niya ang pisngi nito. Naghubad si Dark ng cooking apron. Sinampay yon sa hook rack at tinihanda ng pagkain para maaya na si Cristel kumain. Nang matapos, umakyat siya sa second floor, nagtungo sa kwarto at kumatok doon. Nakailang katok si Dark bago marahang bumukas ang pinto at sumunguro ng magandang mukha ni Cristel. Ngumiti si Dark na makita ito. He actually wanted to reach out and caress her cheeks but he held back. I cooked food for us. Gusto mo na bang kumain? Nakita na naman ni Dark ang pamimilog ng mga mata ni Cristel. Umawang ang bibig nito at hindi makapaniwala siyang tinitigan. Marunong ka nang magluto? Dark's lips raised a little. Sometimes little things like this gave her away. What do you mean marunong na akong magluto? Care to explain that? Siya tong humalukip-kip at tumitig pabalik kay Cristel. Nakita niya ang mabilis sa pagkabalisa nito at pag-iwas ng tingin. Tumikhim si Cristel at iniling ang ulo sa kanya. Wala lang yun. Anong niluto mo? Sauteed vegetables and pork steak. Muli na naman natigilan si Cristel at ngayon kinurap nito ang mga mata. Paborito ko yun ah. Bakit alam mong paborito kong pagkain? Pagkatapos sabihin yon, napatutop ng bibig si Cristel. Mukhang di nito dapat sabihin ang nasabi. Dark lightly chuckled. Maybe it's just a coincidence, sabi niya. Para pagtakpan ng hiya, lumabas ng kwarto si Cristel at naunang maglakad pababa ng hagdan. Natatawang naiiling si Dark. His baby Ira is really the same but still says otherwise. Nang makababa si Cristel at nakasunod naman si Dark, nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito habang nakatingin sa pagkain. Now you can't compare me to that Joseph, right? He says. Tinatansya niya kung magbibigay ng reaksyon si Cristel sa narinig nitong pangalan pero wala, kaya medyo dismayado si Dark. Imbes, pinaghatak nito ng puan at minuwestrang umupo. Umupo nga si Cristel at hindi pa to nagsasandok. Si Dark na mismo ang nag-asikaso dito. Kung makikita lang ng pamilya ni Dark ang ginagawa nito, siguradong manlalaki ang mga mata nila dahil kahit kailan, hindi nagsilbi si Dark sa ibang tao. Si Dark ang pinagsisilbihan at bago tong ginagawa niya. Ako na, ani Cristel, pilit inaagaw ang serving spoon kay Dark ngunit iniwas ni Dark iyon. Don't, I want to serve you, okay? Let me. Walang nagawa si Cristel, kundi tingnan na lang si Dark na ipagsandok ito ng pagkain. Nang tingin ni Dark ayos na ang pagkain sa plato ni Cristel, saka naman siya nagsandok ng para sa kanya. Palihim niyang minasdan kung magugustuhan ba ni Cristel ang luto niya at nung makita na bahagyang umiti si Cristel, napangiti rin si Dark. His hard work paid off, huh? Nung humiwalay siya sa pamilya at namuhay mag-isa, inaral niya talaga ang magluto kahit na mahirap. He remembered that he had promised Ira that he will cook for her but he did not fulfill it. And now, he is with her and finally, he made her taste the food he made. Si Cristel ang unang tao na nakatikim ng luto niya at ito lang gusto niyang kumain ng luto niya. Does it taste good? Tanong niya. Cristel didn't answer but her actions showed that she likes the food. Ito na mismong nagsandok mula sa serving plate at nilagay ito sa plato nito. Nakita ni Dark ang pagangat ng hindaliit ni Cristel habang hawak ang tinidor. That mannerism is typical of Ira. Maging ang pagliit ng mga mata nito kapag nasasarapan sa kinakain. Ganon na ganon si Ira. At habang minamasdan si Cristel na umaakto rin ganon, he is so sure that he is not mistaken. Bakit ka nakatingin sa akin? Ayaw mo bang kumain? Tanong nito nung mapansin na hindi kumakain si Dark.
Umiling si Dark at para hindi mahalata ni Cristel na inaaral niya ito, kumain na si Dark. Masarap naman ang luto niya pero hindi siya satisfied. Mas gusto ni Dark na tikman ang pagkaing luto mismo ni Ira, ngunit hindi naman siya nagmamadali. Alam niyang sa susunod matutupad din ang munti niyang kahilingan na yon. The night came and Dark was staying at the spare room. He is still wide awake. Madalas naman talaga siyang hindi makatulog simula nang mawala si Ira sa tabi niya. Pero kaiba sa dati, ngayong pader lang ang pagitan nilang dalawa ng asawa, yun ang dahilan ng pagkabalisa niya. He really wanted to knock on her door and plead to her to let him inside, but he knows that it's not yet the right time. Bumuga ng hangin si Dark at tumayo. Binuksan niya ang pinto ng balcony at dahil hindi naman niya binuksan ang ilaw, tanging ilaw lang mula sa buwan ang tumatama sa kanya. Kinuha ni Dark ang sigarilyo at balak yung sindihan nung makarinig siya ng kaluskos. He listened carefully and he was appalled when he saw Cristel slowly descend from her room. Mabilis na gumilid si Dark, tinago ang sarili para hindi siya nito makita. Dahil may balcony rin sa kwarto nito, kita ni Dark ang paghagis ng tali ni Cristel sa baba ng balcony at mula doon, kumapit si Cristel para makababa. She is dressed in a black snug suit that made her blend in seamlessly during the night. Kunot na kunot ang noo ni Dark. Saan pupunta si Cristel? Papatulog na si Cristel na makareceive siya ng alert message mula sa HQ. Nung silipin ng laki ang mga mata niya nang mabasa ang nasa screen ng phone. Agent Chaser is back and now he got hold of Arcos and that moron is training her son to use short knives. Napamura si Cristel dahil may naka-attach pang video sa dulo ng message at nung i-play niya nakita niyang anak na tuwang-tuwangang naglalaro ng mga kutsilyo. Mabilis siyang nag-text kay Siren para magpasundo dahil wala siyang dalang sasakyan noong pumunta dito. Pagbalik niya mamaya dito, dadalhin niyang big bike para hindi na siya mag-abala pa sa susunod. Sinilip niya ang oras at malapit na palang tumungtong ng 12:00 ng gabi. Sa tingin naman niya tulog na si Dark kaya mabilisan siyang nagbihis ng suit. Nilibot ng tingin ang buong lugar at nakita niya ang nakapinid na pinto ng balkonahe. Binuksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Napahigop si Cristel ng hangin at marahas na binugayon gamit ang bibig. Bumalik siya sa loob, hinanap ang duffel bag para kunin ang tinago niyang tali na nasa secret pocket ng bag. Meron ding Kershaw fixed blade na nasa bag kaya sinuksok niyon sa drop-leg holster na nakakabit sa hita niya. Mabilis niyang tinalian ang buhok at nang maayos ang sarili, tinali niya ang rope sa grills ng balkonahe para makababa. Mabilis ang kilos ang ginawa ni Cristel. Pinilit niyang huwag gumawa ng ingay para hindi magising si Dark. Dahil oras na magising ang lalaki, mahihirapan siya na magpaliwanag dito. Tingin niya naman hindi ito mapapahamak, pero para makasigurado, sisikapin niyang makabalik agad dito. Hindi kompleto ang dala niyang gamit, kaya ngayong sa HQ ang diretsyon niya, kukuha na rin siya ng mga gamit doon. Kahit lumilipad ang isip, muscle memory ang ganap ni Cristel, kaya mabilis at maingat siyang nakababa sa lubid. Nagpagpag din siya at luminga sa paligid. Good, walang gising na tao. Sinuot ni Cristel ang sticky gloves sa kamay at gumapang sa pader para makapunta sa kabilang lugar. Kahit mataas ang pader na bakod ng bahay ni Dark, wala yung problema sa kanya dahil matikit itong gloves sa suot. Maingat na gumapang si Cristel sa pader at nung marating ang tuktok, mabilis siyang sumampa doon at tumalon pababa. Nakita niya sa hindi kalayuan ang big bike ni Siren na nakahinto at nakaupo ang kaibigan sa sasakyan nito habang nakadungaw sa kanya. Tinakbo ni Cristel ang pagitan nila at inabot naman ni Siren ang helmet na hawak nito. Sakay na, bilis! Ako na mag-drive? Alok niya. Don't bother, just ride on. Come on, Cristel. Baka binitin na ni Chaser ang anak mo. Dahil sa narinig, sumakay na nga si Cristel at pinasibad naman ng motor. Nasaan si Chaser? Yun ang naging sigaw ni Cristel nung makarating siya sa HQ. Iilan lang ang agent na gising ng mga oras na yon at nung sumigaw siya, sa gulat ng isa halos matapon ng hawak tong kape. Good morning to you too, Cristel. Inis na sabi ni Antigon. Si Chaser, tanong niyang muli. He's at the training room. Nasa kanya si Arcos.
Gusto niya sanang magreklamo sa kasama na bakit binigay kay Chaser ang anak niya, ngunit kukulangin siya ng oras, kaya tinakbo na niya ang training room. Pagbukas ng pinto, nakita niya, naghahagis ng kutsilyo si Chaser sa target at nakatitig naman si Arcos sa lalaki. Pumapalakpak pang dalawang kamay sa tuwa. Nakaupo sa high chair si Arcos at talatang nanonood sa ginagawa ng lalaki. Halos tumili siya nung ilahad ng lalaking switchblade kay Arcos. Ang ginawa ni Cristel, tumakbo at hinablot ang kutsilyo. Siya mismo ang nagbato noon sa target at kahit walang lingon, alam ni Cristel sa gitna bumuon ang talim ng blade. "Bullseye, Mama!" Masayang sigaw ni Arcos. Sandaling ngumiti si Cristel sa anak bago binalik ang atensyon kay Chaser. "Oh, you're back!" Natutuwang saad ni Chaser at ibinukas ang dalawang kamay para yumakap kay Cristel, ngunit sapak ang salubong niya sa lalaki. Muntik sumadsad si Chaser at sinapon nito ang nasaktang panga. "Hey, masakit yun ah. Baka magkapasa ako nito at magagalit ang manager ko." "Grabe baby, ang lakas mo ng sumapak. Parang dati, parang kinigiliti mo lang kami sa suntok na sinasabi mo." "Don't call me baby. Sasapakin ulit kita, Chaser." Chaser just laughed. "Tama na, Chaser. I'm not on duty. It's Gedios, baby Cristel." Bumuntong hininga si Cristel. "Okay, fine. Kuya, why did you bring Arcos here? Alam mong baby pa siya at wala akong balak na maaga siyang turuan tungkol sa HQ. Pero hindi makakatakas si Arcos sa kapalaran niya. Tulad mo, hindi ka rin naman nakatakas, hindi ba? Arcos is your successor, so as early as now, he needs to learn how to be an agent." Umiling lang si Cristel. Lumapit siya sa high chair at kinuha si Arcos na tahimik na nakamasid sa kanila. Noong kunin niyang anak, agad nitong niyakap ang dalawang maliliit na braso sa leeg niya at siniksik nito ang ulo sa gilid noon. "I heard you're on an assignment right now. That's why Arcos is staying with Tito and Tita?" "Oo, stayin ako ron at hindi ko alam kung kailan matatapos." "Oh, that's cool. HQ can be suffocating if you stay here for a long time. Anyway, can you help me, Cristel?" Ngumiti si Gedios sa kanya, nahihiyang nagkamot sa ulo. Biglang nakaramdam ng kaano si Cristel. "Anong kailangan mo?" "Can you accompany me to an entertainment banquet? You know what? I'm famous right now. Ayoko namang mag-date ng artistang tulad ko dahil magiging issue yon." Gedios is a renowned actor as well as a secret agent. Lagi itong nakamask tuwing gagawa ng misyon, kaya walang nakakakilala kay Agent Chaser, maliban sa kanila na agent din. "Bakit hindi si Antigon ang ayain mo?" "She's not available and my agent's been bugging me. Gustong-gusto niyang makita ka. Hindi niya alam na yung lalaking madalas kong kasama, prinsesa pala." Totoo ang sinabi ni Gedios dahil tuwing sasama siya rito nagbibihis lalaki si Cristel. Ang pakilala ni Gedios sa kanya na kababatang kapatid nito at ngayon kinukulit siguro ng manager si Gedios. "Hindi rin ako pwede, kuya. I am guarding my subject." Kumunot ang noo ni Gedios. "Who is your subject?" Ayaw pa sanang sabihin ni Cristel ang pangalan ni Dark, ngunit di naman siya po pwedeng magsinungaling dahil malalaman din ni Gedios ang totoo kapag nagtanong ito kay Caleb. "It is Dark Wayne Oxford." Nang marinig ang pangalan, dumilim ang mukha ni Gedios. "That moron is still alive? Nasaan bang address niya at ako mismong tutumba sa kanya?" "Nalinti ka na." Para pigilan si Gedios, sa balak nitong pag-alis, hinatak ni Cristel ang overcoat na suot nito, kaya nahinto si Gedios. Alam kasi ni Cristel na hindi nagbibiro ang lalaking to. Sa lahat ng pinsan niya, ito ang pinaka-mainitin ng ulo at alam niyang nag-iinit ang ulo nito nung marinig ang pangalan ni Dark. "Teka nga, bakit pagalit ka kay Dark? Di ka naman inaano ng tao, and he is my subject so don't lay your hands on him." Hinubad ni Gedios ang coat na nasa katawan nito, kaya yun na lang natira na hawak ni Cristel. Ang tanging suot lang ni Gedios ay white shirt at pantalon. Umikot si Gedios at mariing tumitig kay Cristel. "I just hate the guts of that man. Masama ba yun? And what was Caleb thinking of assigning you to that vicar? Kahit siya ang boss dito, masasapak ko ata siya." "Really?" Pareho silang napalingon nung nakita nilang nakasandal si Caleb sa hamba ng pinto at pinapanood pala sila ng taong ito. Ines na hinarap to ni Gedios at tinuro pa si Cristel. "Why did you put Cristel to that man's side?
And you let her protect that man? Baliw ka ba, Caleb? Caleb glared at Gideus and this stopped Gideus from his tantrums. Tanging pagnguso na lang ginawa nito pero bakas pa rin ang inis sa mukha. Ipaalam ko kay Lathan at Eros itong ginawa mo, Caleb. You know how protective they are to Cristel. They will surely be pissed off. Naglakad si Caleb at tuminto sa harap ni Cristel. He opened his arms, a cue for Cristel to give her son to him. Ayaw man iwanan ni Cristel ang anak dahil may misyon pa siya, kinakailangan niyang iwan to kay Caleb dahil ito ang mag-aalaga sa anak niya. Isa pa, Caleb is really a hands-on uncle of Argos. Go back now, Cristel. Alam mong dereliction of duty itong ginagawa mo? Inabot ni Cristel si Argos kay Caleb at lumingon naman si Argos sa ina. The baby got teary-eyed as he realized that his mother will soon be leaving. Hinaplos ni Cristel ang pisngi ng anak at hinalikan yon. Mama will be back sooner or later, ha? Be good, Argos. Mama loves you. Maglalakad na sana si Cristel palabas ng training room noong tawagan siya ni Gideus. Let's have a practice match first, Cristel. It's been a while since we got into a sparring match. Hindi sana siya nang malala ang rules and regulations nila sa HQ. Hindi pwedeng tumanggi sa ganitong alok kung wala ka namang injury. Dahil magaling naman ang tama niya sa balikat, hindi niya na pwede pang idahilan yon. Isa pa, bababa ang ranking niya at makaka-apekto yon sa incentives na makukuha niya sa katapusan ng taon. May pinag-iipunan pa naman siyang bibilhin at kahit may trust fund siyang nakuha, ayaw niyang galawin yon dahil para kay Argos yon. Walang nagawa si Cristel kung hindi pumayag at si Caleb naman ang naging judge. Cristel stood on the mat and let Gideus approach her. Nung papasagod na ito sa kanya at nakaamba ng suntok, kaagad siyang umiwas at pininteriya ang tuhod ni Gideus. Ngunit halata agad yon ni Gideus at nag-sidestep. Cristel followed and did a hook that almost hit Gideus' face. Umiwas muli si Gideus at nag-upper kick na muntik ding tumama sa bewang ni Cristel. Cristel bends her body backwards and as she did that, she kicked Gideus' face. Tumamang sapatos niya sa pisngi nito at kita niyang namula kaagad iyon. Maybe, Gideus got pissed off that he caught her foot that kicked him and he almost threw Cristel away. Para makawala, ginalaw ni Cristel ang bakanting paa, sinipa sa dibdib ni Gideus. Nung nabitawan siya, tumayo muli si Cristel sa mat. Nanlaki ang mga mata niya nung bigla siyang salubungin ni Gideus, kaya patakbo sana siya palayo nung bumunggo ito sa kanya at daganan siya. Napaigik si Cristel at nanatili namang nakaupo si Gideus sa likod niya. Gideus, gago ka? Alis sa likod ko. No, baby girl. Concede to me first. Ang daya mo. Caleb, help me. Tawa ni Caleb ang narinig ni Cristel, kaya dahil hindi siya makatayo noon dahil napakabigat talaga ni Gideus sa likod niya, sumuko na siya. Gideus was grinning wildly as they stood up. Sa inis, sinapak ni Cristel ang lalaki at walang salita na nagmarcha na paalis. It is close to 4 in the morning. Dahil nakaramdam ng gutom, nag-stop si Cristel sa 24/7 mini-stop at bumili ng pagkain doon. Dumampot siya ng noodles at ilan pang pagkain para pagbalik niya sa bahay ni Dark makakain siya. Binilisan niya ang kilos dahil baka magising si Dark at magtaka to kung bakit wala siya roon. Samantalang natulog to na nandoon siya sa kwarto. Siya lang talaga siguro ang bukod tayong bodyguard na paalis-alis unang araw pa lang ng trabaho. Nang makarating malapit sa bahay ni Dark, nagpark si Cristel. Kinandado ang motor at sumampa siya sa bakod ng bahay. Binalibag niya na ang buhat na pinamili bago pa siya umakyat, kaya walang bitbit. Nung makapasok siya sa loob, dahan-dahan, kumilos si Cristel paakyat ng kwarto dahil naroon pa naman yung iniwan niyang lubid. Umakyat siya at sumampa sa bukas na balkonahe at napayas siya dahil tagumpay siya nung makarinig siya ng pagtikim. Namilog ang mga mata ni Cristel at unti-unti ay lumingon at halos kumawala ang kaluluwa niya sa katawan nung makita niya si Dark na nakaupo sa kama niya. Nakahalukip-kip ito, blankong ekspresyon na nakatingin sa kanya. Naparunok ng laway si Cristel. Hi boss. Good morning. Where did you go? Hindi kaagad na nakapagsalita si Cristel. San ka galing? Ulit na tanong ni Dark.
Dumikot ang mga mata ni Cristel, nag-iisip ng idadahilan. Bumaba ang tingin niya sa bitbit na pagkain at nakaisip siya ng palusot. Tinaas niya ang daladalang plastic bag at inalok-alok iyon. Ano kasi, Boss Dark? Nagutom ako kaya bumili ako ng pagkain? Tumaas ang kilay ni Dark. Really? Bibili ka lang ng pagkain? Tumakas ka pa? Kung di kita nakilala, iisipin ko, akit bahay ka. Ha? Anong akit bahay? Nakita ko kung paano ka sumampa ng bakod, Miss Legaspi. Did you enjoy climbing over the wall? Napakamot si Cristel sa ulo at hindi alam kung paano lulusot dahil nasakol na siya. Ano ba naman kasi? Ba't parang patay yung pakiramdam niya kapag si Dark ang nasa paligid? Cristel! Tawag muli sa kanya ni Dark nang mapansin itong lumilipad ang isip niya. Yes, boss? Ani ang nakangiti. Konti na lang magbo-beautiful eyes pa siya. Quit calling me boss. Just address me as Dark. Paliwanag mo kung bakit ka umalis. Looking like that, wearing a tight suit, bumili ka lang ng pagkain? I have food in the fridge. As your employer, karapatan ko naman siguro na malaman ko saan ka nagpunta, hindi ba? Paano kung napahamak ka sa labas? Napakurap ang mga mata niya. Gets niya na hahanapin siya nito, pero yung mapahamak siya. Teka, siya itong hired bodyguard, diba? Nakalimot yata ang boss niya. Kaya kong protektahan ang sarili ko, Boss Dark. Para sa bodyguard mo ko. You saw my files, diba? I know jujutsu, taekwondo, wushu, and judo. In short, kayang-kaya kitang protektahan at hindi ka dapat nag-aalala sa akin. She flashed a smile and Dark just stared at her. So, where did you go? Ay hala, di pa rin pala tutupos sa pagtatanong sa kanya. Hindi naman po pwedeng sabihin niya na galing siyang HQ dahil strictly confidential iyon. Namili lang ako ng pagkain, di ba? Masarap tong binili ko. Bumili ako ng onigiri at saka noodles. Gusto mo pagluto rin kita? Expert ako sa paglalaga ng itlog para sa noodles. Para hindi na tanungin, tumakbo si Cristel palabas ng kwarto, dala ang plastic bag. Naramdaman niyang sinundan siya ni Dark, ngunit para makawala dito, sa kusina nga siya nagtungo. She rummaged through the pots and looked for a suitable one that she could use. Nang makakita ng kaserola na saktong laki, naglagay siya ng tap water doon at isinalang sa electric stove. Nakasandal naman si Dark sa gilid, pinanonood siya. Para magpakitang gilas, animo nasa cooking show si Cristel sa arte niya, kahit noodles lang naman ang lulutuin niya. Anong lulutuin mo? Sandali siyang lumingon kay Dark. Chicken noodles with egg. Kumakain ka pala ba nito? Promise, masarap to. Lalo na at luto ko to. Dark hummed when he received her answer. Kumuha naman si Cristel ng egg sa egg tray. Hinugasan yon at nilagay yon sa kumukulong tubig. Mabilis siya na natapos magluto dahil sandali lang naman iyon. Nung ilapag niya ang bowl sa harap ni Dark, ilang segundo na napako ang tingin nito sa pagkain. Dinampot nito ang kutsara at tinikman ang pagkain niluto niya. Nakailang higop na si Dark ng sabaw na makita niyang natigilan ito at nabigla ito noong tuloy-tuloy na pumatak ang luha sa mata nito. Ganun ba kasama ang lasa ng luto niya at napaiyak niya ito? Pangit ba ang lasa? Tumikhim siya sa bowl niya. Ayos naman ang timpla niya. Nanatiling nakayuko lang si Dark, iniiling ang ulo nito at mabilis pinunasan ang basang pisngi. I am fine. Don't mind me. I just suddenly realized how much I missed having you cook for me. Halos wala ng boses ang bulong na yun ni Dark, kaya hindi narinig ni Cristel iyon. May sinabi ka? Dark raised his head and took a glance at her while smiling softly. Nothing, Cristel. Late na nagising si Cristel dahil puyat siya. Pagtingin sa oras, 10:00 na ng umaga, kaya't nag-brunch na lang siya. Pagkagising nga niya, may pagkain na nakahanda sa mesa at alam niya, si Dark ang nagluto noon. Habang kumakain, sinabi ni Dark na kailangan niyang sumama sa office dahil bibisita ito doon. Wala naman siyang reklamo dahil yon ang trabaho niya bilang bodyguard nito. Nang maayos ang sarili, inaya na si Cristel ni Dark na umalis at baka maipit sila sa traffic. Gusto ni Cristel na siyang mag-drive pero tulad ng dati, tumanggi si Dark sa alok niya. Ayaw rin siyang paupuin sa likod kaya sa passenger seat siya pumwesto. Ako ang bodyguard mo, kaya bakit parang ikaw ang nagsisilbi sa akin? Dark? Hindi ba weird yon?
Doon talaga siya nagtataka. Saan ka nakakita ng bodyguard na pinagluluto ng amo, inaasikaso ng amo, at pinagdadrive ng amo? Siya lang yata yun. Instead of saying a word, Dark just shook his head and concentrated with driving. Nakarating din naman sila sa opisina at dumiretso sila sa office mismo ni Dark. Pagpasok pa lang, puro lalaking nakasuot ang sumalubong sa paningin ni Cristel. May ilang middle-aged man doon, pero mas lamang ang mga bata, yung kaedad ba ni Dark, ganun. Isang lalaki ang tumayo mula sa upuan nito at lumapit kay Cristel. Pinagmasdan siya nito at bumaling kay Dark. "Who's this beautiful lady accompanying you, dude?" Kumunot ang noo ni Dark at nagsalita. Madilim ang ekspresyon. "She is my wife, Robin." Nang marinig ni Robin yon, puminta ang panghusga sa mukha nito. Kita ang tingin ay pinukol nito kay Dark. "Dude, I told you, you should get help. Mukhang malala na yatang pagkabaliw mo at nag-hire ka pa ng stand-in para maging asawa mo. You're crazy." Hindi na natapos ang sinasabi nito nung inisang hakbang lang ni Cristel ang pagitan nila. Nilagay ang dalawang kamay sa bewang ng Robin na yon at ibinalibag pababa sa sahig. Dinig sa apat na sulok ng kwarto ang pagkampas ng likod ng lalaki sa maramol na sahig. "Sino nagsabi sa'yo na pwede mong sabihin yan kay Dark sa harap ko?" Matigas na ani Cristel.